Matutulog na ako. Ay, teka lang, pampatulog ko, magkakaraoke muna ako. Ayun ba? From the moment. Video okay pala to. Rockabye, baby. Hi Dreamers, this is Jerry Lee Salvador and welcome to the Pillow Talk, where dreams get unplugged. Ang guest po natin for today, grabe po, napaka-hardworking niya po, napaka-sociable, and sobrang grabing talented niya po. Let's all welcome Miss Arian Bautista! Grabe naman po ang introduction. Kasi naman, totoo naman eh. Yeah, Yes. maraming energy kasi. Yeah. Ayan, pinalaki ako ng magulang ko ng maraming energy. Ah, ganun ba talaga? So, Laking breastfed, charot. Dami good for the sinabi. babies. Yes, so, hello po mga ka-Pillow Talk. Tama Yeah, ba yan? dreamers. Dreamers! I'm a dreamer! Woo! Yes, we're all dreamers here. Yes. Welcome to bed. Thank you, So, oh my. yan. Kala ko matutulog na ako. Ay, mamaya after. After the chikahan. With the lullaby. Yes. Ay, kakanta ka. Video okay pala to. Rockabye, baby. Kumanta talaga siya. Yes. Ang Welcome, fellow Virgo, dito Yeah. sa aming pillow. Oh, sorry, na-imagine ko to na parang, matutulog na ako. Ay, teka lang, pampatulog ko, magkakaraoke muna ako. Ayun ba? From the moment. Pero may mic dito sa bed. Oo. In fairness. Yes. Love this May idea. lapel din. Kaya nga Very, eh. Mamaya, kantahan mo ako. Sorry. Pampatulog. Tignan natin kung makatulog tayo sa pagkakatsikahan natin, di Ayun na ba? nga. Naku, marami-rami Na marami to. So, simulan nga natin. Pareho po kami ng birthday. Oo nga! September 1, parehong Virgo baby. At parehas din ang hospital. Charot. Magkapatid pala. Mara Clara po ito. Ang galing. Oo Ka-birthday. nga, Ngayon ko lang sobrang nalaman actually. Oo, nung kanina nagtanungan lang. kami. So, ayun. September 1. So, alam nyo na po, magaganda ang mga, Of course! ang mga Virgo. Ang daming sinabi. Alam mo si Zendaya din. Oo. Oo, diba? Alam mo kung sino pa? Mm. Si Jungkook. Oh, diba? Jungkook, alam niyo na. September 1. Kaya nga meant to be kami. Charot. Mga September 1, creative, competitive, cute. Yes. Competitive, cute. Anyway, sige na. Ang dami ko sinasabi. So, sabi mo nga, yung kanina, as a child, talaga bang bibo ka na? Ganito ka na ba ka-energetic, Oo. niluwal ka pa lang? Oo, Diyos ko. Sumasayaw na daw ako ng bata. Charot na nilabas. Hindi naman. Parang medyo competitive in a way na talagang grade school pa lang, parang mahilig na mag-aral. Wow! Hindi halata! Lagi nasa first section. Yung competitive, kasi nakakahiya na kapag napunta ka pala sa first section, nung time na first time ko napunta doon, ay, nakakahiya namang kulela at nakakahiya namang mababa yung grade. So, nag-aaral din talaga ako noon. So, from grade school hanggang high school, sila-sila lang din yung mga kaklase ko. Kaya yung BFFs ko, since grade 2 hanggang high school kami mag-graduate, sila pa rin yung mga friends ko. Kasi nga, parang as a Virgo nga, competitive, and at the same time, talagang mahilig naman mag-aral, just wanna make my mama proud. Oh. MYMP. Make your mama proud. Oo. So, ganun talaga. Sa family mo naman, kasi diba nung sila, OFW yung parents mo? Yeah, oo. Well, nung una, yung daddy ko lang yung OFW kasi seaman siya before. As in, like, pinanganak na ako, seaman na talaga siya. Tapos, yung mommy ko naman was working as a manager in a restaurant. Kaya lahat nung first birthday, second birthday, seventh birthday naming tatlo magkakapatid, doon. Di ba usually, parang Jollibee babies kami, Shakey's babies kami. Kasi doon nagtrabaho yung mommy ko as a manager for like 15 years. So, after naman niya graduate sa Shakey's. So, parang nag-resign siya doon, tapos nag-full-time na lang siya. But, kasi nag-business kami ng hardware. So, business namin ng family yung hardware. But, hindi pinalad. Maraming nangyari. Kasi nagka-gravel and successful siya for like 5 years. Pero dahil ang daming mga bayarin, ganyan, napilitan yung mommy ko na mag-London. Doon muna mag-work, ganyan. So, both sila nagtrabaho. So, OFW na sila. So, ako na yung natira. Pero, college na ako nito. Pero, napunta sa akin yung responsibility, budgeting, and all. So, parang,
at a young age talaga, parang namulat ka na. Oo, namulat sa katotohanan, mahirap pala ang buhay. Na parang, kailangan kong budgetin lahat. Kasi dati, bigay lang ng bigay sila. So ngayon, nung time na yon budget, tas yung mga kapatid mo pa, ate, ganito, ate, hi! Wait lang. Hindi naman ako ganun. In-message ko lang. Parang, medyo na-feel bad pa ako minsan na parang hindi ko nabibigay yung gusto nila or yung mga hinihingi nila. But kasi yun lang talaga yung budget. And me nga, as a Virgo, na ayoko talaga ng mag-short, kailangan laging may extra. Ganon din ako nung grade school, high school. I make sure, hindi naman sa pero I make sure sa wallet ko, merong 500 pesos doon. Hindi ko gagalawin. Kasi pag nagalaw ko yung 500 pesos na yun, matataranta ako. Okay. Ganon. So, pag may extra, dun yun yung an anxious person na. Oo, na ganon. So, same goes sa pag-handle ko ng pera nun kaming tatlong magkakapatid pa lang. So, ayun, challenging. Pero, konti lang. Saglit lang naman yung mommy ko na nagstay sa London for like 3 years kasi nagkasakit din siya. So parang bumalik na siya dito. Tapos, yun na. Tuloy-tuloy na ako as a model, acting, social media, yun na. So yun, sa tingin mo ba naka-help nga din yun, yung pag-start na pag-budget na yun with how you see or view work din, on kung paano ka maghahanap ng work? Oo naman. As in, like, parang kung kaya kong kumayod like 24/7, yung tipong opportunities for me, kaysa ipahinga ko, tinatrabaho ko. Parang kasi for me, parang minsan lang dumating yun hindi lahat nabibigyan ng opportunities na ganun. Like, I remember start ko na yung sa modeling ko, Dito ngayon, na ko na. So, parang nung modelo, natatawa ako, na-remind ako. Yung mga friends ko kasi ngayon na influencers. Siyempre, ito yung kinalakihan ko, matagal ako naging modelo. Ang tawag modelo sa atin, diba? Wow, modelo. Kasi sanay sila nasasabi, models. Yeah. Ba't kami, modelo? So, like ko nasasabi yun, nung modelo pa ako, That phase. Ganyan. So, nung modelo nga ako nag-start, parang feeling ko nga, hindi naman nabibigay lahat na opportunity sa isang modelo or sa isang tao. So, talagang ina-accept ko lahat. Tapos parang to the point na buong araw, may 3 or 4 akong trabaho. Wow. But not because nag-short kami, just because I want the work. Gusto ko lang na makuha lahat. Medyo greedy in a sense, but I feel like talaga, kung kaya pa why not, diba? May time pa naman para magpahinga, kaya minsan buong araw tulog ako. Oo. Kasi parang, limbawa, sample, 3 a.m. meron akong fun run. Tapos matatapos siya ng mga 9 or 8 a.m. Tapos 10 o'clock activation sa mall. Kung makikita mo yung mga... as brand ambassador, ganyan. Sa mall. Mga minsan, bangko, credit card. Swear, ginawa ko rin yun, nasa model. Tapos, sa gabi naman, magbabar hop ka. Oh my God, inangkin mo talaga lahat. Yes, and repeat the next day. May fun run ulit. As in, ganun talaga. Tapos minsan, car show, hindi man activation, car show, or kaya exhibits, ganyan, na kailangan ng model. So talagang minsan, makikita mo na lang sa World Trade Center. Natutulog dun sa CR. Ganon. As in, kasi talaga for me, dati yon, ngayon iba na. Nag-iiba pala talaga yung perspective ng tao. Dati talaga, hanggat kaya ko, kahit inaantok ako, go. Kasi sa akin binigay ito. Ganun. Pero bakit? Ba't ganun yung mindset mo? Kahit hindi mo naman talaga technically need, no? Pero bakit mo ginagawa? Parang gusto ko lang talaga makaipon. Na gusto kong mag-retire early. Like, ganun yung goal ko noon Like, 21 years old, magre-retire ako ng 30. Meanwhile, where are we now? Meanwhile, 30 plus na po. Ang dami pa rin trabaho. Ganun ka pa rin. I mean... pero namimili na ako ngayon. So ngayon, imbes na itrabaho ko na lang na alam ko mapapagod ako, pinipili ko na. Okay. Kasi parang may iba pala, na-realize ko ngayon na may mga bagay na hindi mo na kailangang ilaban. Pero naman, grabe yung hard work mo din kasi ngayon. So parang ngayon, yung pagpipili mo na is grander scale, higher TF, ganyan na. Quality tayo over quantity. Ganon. Parang lalaki lang yan dati. Dati? Nung bata tayo, collect and collect then select. Ngayon, wala nang ma-collect. Wala na rin ma-select. Daming sinabi. Mamaya tayo sa love life. Oo, mamaya talaga pag nagmamatch. Pero nung bata ka, ano yung dream mo? Bukod sa pagiging jeepney driver. Oo nga, na-research mo talaga yun, jeepney driver. Oo. Well, guys, ano ko na yung jeepney driver, Kasi dati nung grade school ako and high school, may service naman kami, but minsan mas
syempre, naiiwan ka ng service, so mag-jeep ka, diba? Naiinis ako sa mga jeepney driver. Sorry, wag niyo ako i-bash. May mga jeepney driver kasi na parang, yung kung san-san bumababa. Kasero. Oo, tapos parang, minsan, bayad po. Bayad po! Alam mo yun, hindi ka pa marinig. Ang lakas kasi ng radyo, yung mga ganon. So, sabi ko talaga, pag ako talaga naging jeepney driver, meron ng konduktor. As a Virgo, na sobrang kailangan may ayos. Aayusin ko to. Oo, ganon. Anyway, so pero ako talaga, gusto ko talaga magpiloto ever since. Kasi gusto ko mag-travel. And at the same time, parang for me, it's a profession na may license. Okay. Gusto ko talaga yung something na mapagmamalaki and masasabi kong profession talaga. Ganon. Pero meanwhile, ano nangyari? Ito na nga. Okay, so syempre, nung nag-graduate ako, nag-ipon muna ako for the enrollment. Kasi syempre, diba, yung tuition fee and all. And as a breadwinner na rin ako nun eh. Kami ni Daddy. So parang sabi ko, instead na manghingi na ako sa kanila, which is di naman din nila kaya during that time, ipunin ko na lang muna from my modeling. Kasi talagang ang puspusong kumikita talaga po tayo nun, no? Mm-hmm. So, pero, nung pa-enroll na ako, dumating yung GMA. Parang, nagkaroon ako ng offer sa GMA. Actually, hindi ko talaga alam na Artist Center yung in-audition ko nun. Sabi lang nila may show, may racket. Sige, racket! Punta ka lang. Asa racketera, sige, may show, racket, go, acting tayo doon, ganon. Tapos yung pala, Artist Center na pala yung in-audition ko. So, as an artista na nila, ganon. So, sabi ko nga, syempre, opportunity minsan lang, tapos, pwede ko naman ipagpabukas or next time yung pagiging piloto. Ganyan. Kinuha ko na muna yung GMA. Tapos, I met some people to open up some businesses. So, parang, sige, ito muna. And feeling ko naman baka dito rin ako dinadala. So, kaya ako naging artista and nag-open ng restaurants. Nag-restaurant naman ako before. Okay. So, kasi tourism yung ano mo, diba? Diba? Alayo. Hindi ko rin alam eh. So, yung restaurant naman, so right after grad? Hindi naman right after. Parang after 3 years na... Okay. Oo. After 3 years, nakaipon na ako noon. Talagang sabi ko, okay, after all the rackets. Solve na to. Kaya ko nang makalipad, ganyan. Pero, nagkaroon nga ako ng partner na chef. Tapos, ako yung sa managerial and marketing. So, nagbuo kami ng restaurant. So, yung restaurant na yun, as in, nagkaroon naman ng 7 branches. As in, ang dami na nun. Like, diba? Yung mga nasa taga Maginhawa dati, nag-start kami sa Maginhawa Street. Yun yung ano talaga, I believe in right timing. Kung right timing talaga, kahit ano pa yan, kahit simpleng resto or simpleng business yan, kung tamang timing ka, talaga mag-boom yan. So, nung time na yun, si Maginhawa Street, as in, nag-boom siya nun eh. Parang nag-start siya, magkaroon ng maraming restaurants. Isa kami doon. Pioneer pa rin kayo. Dati nun. Nung start nga. Kaya talagang naging hole-in-the-wall restaurant kami doon na talagang ang dami talagang pumupunta, ganyan. And kaya naging parang 3 months ata or ROI na kami. So parang time na yun, 3 months ROI na kami agad, tapos open kami ng another branch. Tapos franchising, ganyan. So, ayun, naging okay naman siya. Tapos, sabi ko ba ending? Para kompleto yung kwento. So, ending. Naghiwalay kayo. Naghiwalay kami. After 7 branches. Yes, naghiwalay kami. Bakit may poot yung pagkakasabi? Punasan ka man. Charot! Joke lang. Hindi, okay naman. Kasi kami nun talaga, okay kami yung dynamics namin sa business, sa relationship lang. So parang, okay na rin. Madami ako natutunan sa kanya kasi siya talaga sa business. Kasi wala rin naman akong background sa business, but I really learned a lot from him and from the experience that I had. So, yun, happy naman ako sa naging, kahit nagsara, kasi kumita naman kahit paano. 7 branches ba naman eh? Hindi naman din mangyayari yun kung hindi naman kumikita, diba? At saka masarap talaga yung food. It's called Tornado Peri-Peri Chicken. Okay. Oo, peri-peri yung sinaserve namin. So,
Tsaka yun nga, natuto ka in terms of business, which you did eventually. Pero puntahan muna natin yung after ng pag-BBA mo sa mga events. So, nag-commercials ka muna ba after or GMA ang nauna? Alin yung... Sabay yung, sabay yung pagiging brand ambassadors and commercial. Kumbaga, naging full-time model ako noon. So, full-time in events, in ramp, in prints, ramp din. Commercials, As in, lahat talaga. Like, ultimo, guys, may alam ba kayo sa commercials? Kasi sa commercials, may tinatawag na, di ba, extra. May acting extra. Yes. Yung acting extra, kinukuha ko siya. Kasi yung acting extra, per day yun, walang lockout, 15,000 pesos. Pero isang 1 second ka lang. Oo. Alam mo yung masahagip ka 1 second. Hindi lahat 15 na. Meron nga yung mga 5. Talaga? Oo. So, sobrang swerte mo, feeling ko. Sobrang swerte mo pagdating sa mga ganyan. Hindi ko Kasi, hindi lang 15 yung iba. Meron iba lower. So, like, as an extra. Pero commercials, mas mataas talaga. Kasi pag extra ka sa teleserye, yung iba, 1K. Yung iba, 700. Pag sa teleserye yun. Pero pag commercials kasi, mas mataas. Yun. Yun naman yung kinukuha ko pag commercials. Kasi, kapag nagtagal ka na rin naman sa casting, kilala ka na ng mga casters, agents. So, may ganito ako, punta ka dito, ganyan. Tapos as a sociable person, that helps din. No? Tsaka nakatulong din talaga na Tony Gonzaga yung peg. Yes. Kasi maraming, may mga pegs na gusto nila yung nalulukot yung muka. Yun yung literal na term nila, nalulukot yung muka. So kapag gano'n, si Arian lagay mo, ganyan. Oo, kasi yung hindi pa bebe. Hindi ako pati sa mga pampa-beauty na pampa-spa or mga sabon kasi more on funny-funny yung mga commercial sa akin, ganun. But I like it kasi yun naman talaga yung personality ko. So, ayun, yun nag-swak din. So, like, kahawig mo na si Miss Tony, tapos pag nakita pa nila, talented din. Di go, diba? Oo, ganyan. Ako yung hindi demure. Hindi demure na version. Pero, happy talaga. As in, ito yung, kala ko talaga nung una, hindi ako good in acting talaga. As in, hindi talaga. Hindi ko gusto. Okay. Wala, parang awkward. Dati pa nga, diba, pag ngingiti sa camera, parang pangit. Teka lang. Gaganon. Hindi talaga. Napapractice din pala yun. Tsaka, it takes a lot of validation. Siguro, self-validation. Hindi rin sa iba. Okay. Kasi parang one time, I remember my first commercial ever was BlackBerry. Wala na bang BlackBerry ngayon? Wala na ata. BlackBerry phone. It wasn't, hindi, umpisan ko sa umpisa, okay lang. Sige, very first. Ang nangyari kasi, actually, sa modeling, syempre uso yung mga bullying. Guys, I was a victim of bullying talaga. Personality ko to, strong na bully. Pero naging ganito ako dahil sa experience ko talaga. Kasi nung modeling days ko, nabully ako for some reason kasi parang minsan daw favorite. Yung favorite, ganyan. Or parang teacher's pet, pero sa modeling. Competitive lang talaga. Tsaka, pero pera lang ng time na yun. Patrabaho lang naman ako, guys. Gusto ko lang naman. So, parang nabully ako. And then, may one time, may work sa out of town, Palawan. And then, tinanong ko sa agency, hindi mga kasama, ganyan. Nung nalaman ko, yung mga kasama doon was yung mga taong nambubuli sa akin. Kahit mataas yung TF, parang, wag na lang, hindi ko na lang kukunin. Pero I felt bad. Kasi syempre nga, gusto ko din kunin, malaki, pero wala. Tapos, after 3 days, tumawag yung isa kong agent, Uy, Arian, nakuha ka na sa BlackBerry commercial. Wow, okay. As in, I feel like talaga, we were talking, yeah, and we were talking about it kanina, diba? Ano yung back? Off cam. Yeah. We're talking about it off cam na it's about timing talaga. So, I feel like si Lord, nilayo ako doon kasi meron siyang better plans for me, which is yun nga, yung commercial. So, since hindi talaga ako confident sa acting, kapag may casting, tinatanong ako, hindi ako pumupunta. Talaga ba? Dati nun. Kasi alam kong hindi ako marunong umarte. Tapos, etong BlackBerry, kaya ako nakuha kasi photo go silang. Okay. As in, pinasa lang yung picture ko, nakuha na. Tapos sabi, kala ko nga extra lang din. Lead pala yung BlackBerry na yun. So, parang 4 kaming lead. Tapos, nakuha. Tapos, syempre, may acting nun, diba? Actually, kabado ko nun. Parang gagawin ko. Hindi ko alam gagawin ko dito. Bahala na. Tapos, after nung mga takes, after nung shoot namin ng BlackBerry, sabi nung kasama ko, alam mo, first time mo, parang hindi tuloy-tuloy mo na yan, mag-commercial ka. So sabi ko, okay. Doon ako nagka-validation. Yung sasabi ko na parang, okay, hindi mo pala masama. Sige nga, itry ko. Hanggang doon na ako nag-start mag-audition, go see. Kasi nga, may
pansin eh. May nag-approve sa akin sa BlackBerry eh. Tapos parang blessing talaga yun, honestly, kasi picture go see, lead commercial, tapos may billboard pa. Wow! Sabi ko my God! Sobra talaga si Lord nun for me. Kasi, iniwasan ko yung work na yun. Kasi what if, tinanggap ko yung work. So, ay sorry, hindi ako pwede, magka-cancel ako doon. Oo. Pero hindi, buti na lang, hindi ko tinanggap yung work na yun, na magiging hell ako doon kasi mabubuli ako. Yun pala kasi may better plans talaga si Lord. So, parang, maraming ganong scenario for me. Kaya now, very chill ako sa buhay. Na parang, dati kasi, di ba, as a Virgo, we always plan. Plan ahead. Ito yung gagawin ko for the next couple of years. Ganyan. But, as time goes by, sa experiences ko, I still have plans. But, God's plans are better. Wow! Kaya nahayaan ko na lang talaga. Parang go with the flow. And then, kapag may dumating, then doon ko tatry galingan. Ganun. Oo. Parang i-lead ka talaga kung saan ka meant. Tsaka grabe, kung alam nyo lang, malaki po ang bayaran sa billboard. Diba? Hindi alam kasi ng mga people yung pricing niyan. So parang grabe. Tsaka ang maganda din, kahit ako din nakakagulat, pagka minsan picture lang yung sinesend, doon ka pa na-approve. Oo. Tapos yung mga pinaghirapan mong audition, hindi ka pa doon nakukuha. Oo, iyak-iyak ka pa doon. Oo. Lumababulaukan ka pa sa consumption ng pizza, ng burger. Ganyan. Pero, talaga, pag para sa'yo, tsaka talaga timing. True. Pag timing talaga. Tapos kailan naman nangyari yung kay John Lloyd? Ayun, in between yun. So parang after nung BlackBerry, tuloy-tuloy na, sinisipagan ko na talaga, like everyday, lagi ako nasa Makati. Pumupunta ka pa rin sa agencies, sa mga castings, oo. Talagang, minsan nga, tinotodo ko din. Kumbaga, parang work. Kapag may isang casting, tatawag na ako sa ibang agents. Meron ba tayong casting dyan? Nandito ako sa Makati. Yes. As in, whole day nagka-casting ako. Ang haba pa ng pila ng mga yun. As in, talagang sinasyaga ako kasi, 'di ba, number game. Kung 10 yung pinuntahan mo, for sure, kahit isa man lang doon, may makukuha kang work, 'di ba? That's, yun yung mentality ko nung time na yun. So, yung kay John Lloyd, paano ba ako nakuha? In audition talaga. Nag-casting talaga kami. Tapos, for some reason, siguro, yung mga ad-libs. By the way, yung sa commercial na yun, puro ad-libs ko na lang din yun. Hindi na lang hindi naman sinabi na, ganito gawin mo. Tapos, nung ina-adlib ko, hindi ko alam, lumabas sa commercial, yun na yung kinuha. Yun din yung na-approve. Di maganda. Kaya nga. Pero, yun, actually happy ako. Fun yung commercial na yun. Sobrang gaan niya katrabaho. Tapos, ang bait, kasi nagkuhaan kami ng number, wow. Wala. Textmates, friends lang yun. Pero nung may resto ako, in-invite ko siya. As in, in-invite ko siya sa resto. As in, magre-reply ko yata. Nag-reply. Hi, Arian. Nagsushoot lang kami dun sa movie nila ni Piolo, yung mahabang movie. Yung parang, shoot kami, sayang, gusto ko pamantin, pero congrats sa business mo, ganyan. So, parang ang galing, ang bait. Oo. Nakakatuwa, kasi naalala ko lang si Coco Martin din, parang, leading lady. Pero commercial lang. Yung parang one time, nag-work ulit kami for another commercial. Oh, siya yung leading lady namin dati. Kamusta ka? As in, matandaan pala talaga sila. So, happy naman ako kasi nare-recognize din. Ang cute. Alam mo, kaka-work ko lang kay Coco Martin. For right mid naman. Tapos, diba? As pharmacist. So, ang bango ni Coco Martin. Mabango po si Coco. Perfume reveal naman. Mabait talaga siya. Kasi nakasabay ko pa siya. After nun, nakasabay ko siya sa airplane, pauwi from Dubai. So parang nung nagkakitaan, uy, Kuya Coco, sabi ko, Kuya Coco, naalala niyo pa po ba? Oo naman, ikaw yung leading lady namin, diba? Ganyan. Ganun. Naalala niya talaga, in fairness. Oo. Or not sure lang now, kasi matagal na yun. Malay natin, sana magka-work ulit. Kaya, hello po, Sir Coco. Tapos yung teleseries naman, paano naman yun? Teleseries, so eto na, nag-start na ako ng GMA. So parang more on, nilaunch ako as host talaga. Okay. So kasi parang, ilang years ba yung contract mo with them? Yung first? Parang, kasi, di ba, hindi ko rin talaga plano. So, parang they offered me na lang muna ng 1 year, which is okay lang din sa akin. Kasi talagang, magpipiloto ako, guys. Yun pa yung plan mo nun. Magpipiloto po ako. Pero sige, try natin. Ganyan. So, nag 1 year. Tapos, ang bilis lang pala ng 1 year. So, ang bilis lang niya, parang nag-workshop lang ako nun, may konting shows, ganyan. Tapos,
nag-offer sila ng 5 years, pero sabi ko, ay, matanda na po ako nun. Wow. Kaya sabi, pwede po ba mga mas maikli? So, mga 3 years in-offer naman. So, okay, yan. So, sa 3 years, sobrang dami kong nagawa. Sobrang dami ko rin natutunan. Ang dami kong na-meet na personalities and directors and lahat na from GMA. Talagang dun ko na-feel na artista na ako. Kasi nung first year ko, parang feeling ko trainee lang ako. Like, mga epal lang, ganyan. More on workshop. Saling kit, gano'n. Nakiki-workshop lang, nakakahiya naman. Binabayaran yung workshop ko, pero wala akong nagagawa, gano'n. So, nung eto na, marami nang nagiging work, doon ko talaga na-feel na artista na talaga ako. Kasi dati talaga, hindi po, model lang po ako. Ganun lang ako. So, yun, sa shows naman, ano din ako ng hosting din eh. So, bali, ang saya kasi nakukuha ko for teleserye, MWF, tas TTH, meron din namang hostings din. So full load ka din noon. Oo, tinodo ko. Pinakinabangan ang kontrata. Charot. Hindi, pero enjoy talaga. As in, sobrang, this is not a complaint, but a blessing. Sobrang grateful ko sa GMA talaga. Kasi, hindi naman madali ding makapasok kasi honestly yung nangyaring audition namin noon, first audition pagpunta ko kala ko wala na, so after 8 months lang may callback. Ang tagal din, no? Oo, so parang pero buti na lang kasi nga busy din ako with work, so parang nakuha pa rin ako, ganyan, ang galing. So parang hindi, kumbaga ang point, hindi lahat naman din talaga nakakapasok or parang ang daming many are parang chose, many... basta yun. Basta yun, ilagay na lang natin dito. Kumbaga maraming nag-try, pero konti lang yung napipili. So parang yun na lang yung sinasabi lagi ng mami ko kasi. Sige na nga, go na, ganyan. So yun, talagang enjoy, fun, and the most... makabuluhan for me, yung pinaka-relevant is yung ika-6 na utos nga, na talagang doon na ako nakilala as Selma. Hindi na Arian Bautista yung pangalan ko, Selma yun na. Yun na yung sinisigaw sa'yo, gano'n. Oo, kahit sa probinsya. Selma! Sige, pero okay lang naman. Kasi at least, diba, parang mas nakilala, tsaka naging naging kilala doon. Kasi minsan name-personal sila. Kaya, hoy, sama-sama na ugali mo. May mga ganon. Akala nila totoo. Oo, for the first time, nagkakaroon ako ng bashers. Meron one time, online, sa Instagram, as in talagang may sinend sa akin picture random, di ko kalala kung sino. Nagsend ng picture. Sinungayan ako. Oh no! Yung photo ko may sungat. Acting lang po, trabaho lang po. Hindi po. Ayan, yan ang nababagay sa'yo, napaksama kasi ugali mo. Ganun talaga. Pero hindi naman ako na-hurt kasi parang for me, effective. Yes, ganon. yes. So, hindi naman yun ikaw na as Arian, diba? As Selma yun. So talaga. Gusto ko nga replyan eh. Uy, pili-pili ka naman ng magandang photo. Iba naman yung sungayan mo. Hindi wag to. Gusto mo ba ako mag-edit sis? Pero okay naman, fun siya. So would you say that was your breakthrough? I feel like oo. Kasi aside from the fact na the acting-wise, very challenging talaga. As in, nagkaroon ako ng mga sabunutan scene. Mismong ako yung nakikipagsabunutan. Nakidnap ako doon, nabugbog ako doon. Lahat. Kasi ang haba talaga nung hinaba ng show. Like, 1.5 years. Wow. So, hindi namin akalain talaga. Akala ko nga 3 months lang yun. Hanggang sa nag-rate. Talagang, naging family na rin kami doon. Tapos, yun yung naging workshop ko din. Plus si Direk Loris Guillen talaga. As in, kapag siya talaga yung naging director mo, ultimo, the smallest details, even your dress, makeup. Halimbawa, siya talaga, like, makikita niya sa camera, parang may puti ng konti dito. Wow. Mapapansin niya yun. Talaga. Sobra. Tsaka yung parang setup, for example, indoor na bahay, pero beach house kasi. Kailangan merong element ng parang nasa beach na may makikitang may waves na lighting, ganyan. Seryoso. Sobrang ganun. Kaya parang tumaas yung standards ko when it comes to like the cinematography, prod, because of Direk Loris Guillen. Kaya, dami ko rin natutunan. Tsaka napagalitan talaga kami. Uso talaga yon. Do you have any story? Oo! Share? Madami! Sabi sa'yo, isang araw to eh.
Kasi usually pag setup, diba, pag prod, may assistant director. Assistant director nandiyan lang sa tabi mo. Mag-check, magsasabi kasi nakaradyo lang si director na nasa UV van. Ganyan. So pag magka-cut na si assistant director, tingin na kami lahat. Sino papagalitan? Sino papagalitan? Ganun na. Kasi sasabihin ng assistant director, pupunta daw si Direk. Oh, no. OMG. Ibig sabihin, susugurin ka nga niya, sabihin niya, hindi kita maramdaman. Ano bang pinaggagawa mo? Anong role yan? Ganon. So talagang, for me, ako naman na-take ko siya as a learning curve talaga. Hindi siya yung parang nagdamdam ako. Kasi mas na-feel ko talagang, ganito pala yung actingan. Constructive criticism. Yes, na kahit napapahiya ka. I feel like kasi lahat naman napapahiya at some point sa acting nila. Kasi wala naman perfect, diba? And nagsimula lang talaga ako nun. So parang, dun talaga, after nun, nung show na yun, feeling ko ang galing ko na. Kahit saan yun na ako dalhin. Pwede. Oo, kasi talaga, na train ako mabuti nila Direk. So, wala. Thank you. Thank you, Direk Larissa. Maganda rin naman na at least experience mo nga yun. Oo, diba? as in talaga. Ultimo yung pag-upo lang. Diyos ko, supporting role lang, nakaganon lang ako. Hindi ganyan, relax ka ba? Opo. Hindi ka relax. Mukhang hindi ka relax. Paano po bang relax? Ganon talaga. As in, kahit movement mo, position, lahat, as in tinitignan niya. Grabe. Grabe talaga yung learning experience doon. As in. Tapos naman, paano ka napunta naman sa, ano ba nauna, Wowowin or Bubblegum? Shucks, di ko na alam. Wowowin na lang muna. Oo, Wowowin. Actually, tinry lang. Kasi lahat naman parang try. Lagi naman ganun.